no, nagsalita na itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito sa investigasyon ng mga contractors na merong mga anomalya po dito sa flood control projects. And sabi ni VP Sara ay hindi lang contractors ang dapat imbestigahan. Ang pulot dulo dito, kabalastugan ito ng mga kongresista. Yun dapat ang i-investigate. Sila sana yung inimbitahan dyan sa Senado. Okay, mamaya pakinggan natin ang buong interview ni Vice President Inday Sara Duterte. At heto, matindi at mainit itong ginawa ni Senator Rodante Marcoleta sa isang kontraktor, no, na halos mapukpok na niya ng martilyo sa ulo. Kaya sa galit niya, hindi naman yan literal na pupukpukin talaga yung ulo, pero Senator Marcoleta is just being serious about this because billions of pesos ang isinusolve ni Marcoleta dito, no? Hindi ba niya inakasahan itong contractor na ito, kundi parang ini-investigate nila kung siya ba ay nagsisinungaling, consistent ka ba sa mga answers mo, kasi yun ang pagbabasihan ng mga senador kung nagsisinungaling ka ba o hindi, no? Because hindi natin masisisi sila. Kasi kung titingnan mo yung mga pictures, mga videos, mga ebidensya dito sa mga flood control na projects na mga nasisira, instead na 12 inches yung kapal ng simento, ginawa lang nilang 3 inches. At ang matindi pa dyan, walang bakal na nakalagay. Yung mga tinatawag namin yan sa Bisaya, yung mga kabilya ba, no? Bakal, walang bakal. Ang nakalagay lang doon is buhangin at bato. Yun lang. Walang pundasyon. Walang ang simento kasi nga 3 inches lang yung simentong naka-cover. Okay? Sabi pa dito sa post ni Rowena Guanzon, contractor. 'Di ba? Hindi po contractor, contractor. Kasi meron na po mga congressman naging contractor na rin. So ang tawag niya is contractor. Okay? So yun po ang ating panoorin ngayon, itong mga maiinit na videos natin. Pero bago ang lahat, po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Kaya naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Unahin muna natin itong post ni Rowena Guanzon. Ito, ipapakita ko sa inyo. Yan. Rowena Guanzon, 3 hours ago. Ang tawag niya dito, mga contractor. Hoy, mga contractor dyan. Magtago na nga mga contractor. Yeah? Double dead tayo dito kasi congressman pa, contractor pa. Yeah? Pero, I am not so sure kung itong contractor na ito, legal ba ito, no? Ano ba ang nakalagay sa batas natin? Pwede ka bang ikaw, kongresista ka, at the same time, ikaw na rin ang naging contractor ng mga projects mo? Pero ako, sa initial na mga nalalaman ko, parang hindi eh. Hindi pwede na ikaw rin ang contractor ng congressman ka, tapos contractor ka rin sa mga projects mo. Parang delikado, di ba? It is very prone to corruption. Alam naman natin, mga buaya na eh, di ba? So, ito po yung sinabi ni Mayor Magalong, The Anatomy of Corruption. Ito po yung pinapractice ng mga government officials natin ngayon. Okay? 40% kickback of politicians. Ang 50% mapupunta po dito sa mga contractors. Ang 10% implementing, nandito yung, pasensya na po. 40%, again ha, kickback of politicians. Siyempre, so kung 100 billion ang contract, ang 40% yan, meaning ang 40 million, 100 billion yung project. Yung, yes, 100 billion. So kung 100 billion, let's say, para naman may realistic yung example natin. Yung 100 million na lang, 100 million. Ang 40 million na yan, 40 million ay mapupunta sa mga congressman. Yung 15 million rin mapupunta sa contractors. Okay? So magkano na yan? That is 55 million lahat-lahat kasi 100 million yung contract eh. So, meaning to say, ang 45 million, meron pa 10% implementing agency.
5% others. O siyempre, bibigyan yung mga engineers, district engineers, mga foreman. So, ang mapupunta na lang dito sa actual project is 30%. Imagine that one. Sa 100 million na budget, 30 million na lang yung actual na project. E di syempre, yung quality, substandard. Kaya pala mga nasisira. Imagine, yung contractor, talagang hahanapan niya ng paraan para mabuo lang yung project, di ba? Kasi kailangan rin niya na makapera rin. Oh. Tapos, ayan na, sinasakripisyo na po yung quality. Okay? Yan po ang anatomy ng corruption ayon kay Magalong. Okay? Punta tayo dito kung paano po uminit ang ulo ni Senator Marcoleta sa hearing kanina sa Senado. Ito, panoorin natin. Senator Marcoleta. Bulol talaga yung bibig ko ngayon. Mr. Kirante, sabi mo kanina hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliliit na hardware, nagtitinta lang bambo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with Yes, respect to your yung company? data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang is only 86 projects, Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A, noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ang ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Wag kang Tinatanong mabihis. ka kanina,